Hello po, Sir Neb. Archie ang pangalan ko. 8 years na rin akong palipat-lipat sa mga BPO company dito sa amin. Swertihan lang ang pagkakatanggap ko noon sa BPO. Sinamahan ko lang yung isang kaibigan na mag-apply at kinumbinsi niya rin ako na sumubok rin. At ayun nga po, pasado agad ako at binigyan ng schedule ng training. Dahil usually ay gabi ang shift ko. Maraming kwento akong naririnig sa mga katrabaho na nakakatakot na mga karanasan na nangyayari sa mga call center company. Itong kwento ko naman ay nangyari noong unang taon ko sa first company na tumanggap sa akin. Bali, unang linggo ko sa training. Ganado akong pumasok kasi nga bagong-bago sa akin ang ganoong klaseng experience. Na-enjoy ko yung mga ginagawa naming activity at excited na rin akong tumanggap ng mga calls. Ang pasok ko noon ay 10:00. Mga ganong oras ay nasa itaas na halos lahat ng employee ng kumpanya. Kaya bihira kaming may makasabay na mga agent din. Dumating ako mga 9 PM. Bumati ako sa guard at saka sumakay na sa elevator. Pinindot ko yung close button at nung pasara na yung pinto, biglang may humarang na kamay sa pagitan nun. Pumasok ang isang lalaking sa tansya ko ay nasa 30 anyos ang edad. Sobrang payat niya, Sir Neb. Naka-blue siya na long sleeves at maong na pantalon. Pumasok siya tapos tumabi sa akin. Habang umaandar yung elevator, kitang-kita ko sa refleksyon na hindi mawala-wala yung ngiti ng lalaki. Iniwas ko yung tingin ko kasi parang kinikilabutan ako sa itsura niya. Hindi ko hinuhusgahan yung mga payat na tao. Pero sobrang negative talaga yung pakiramdam ko dun sa lalaki. Ang dumagdag pa sa takot ko ay nung sumipol siya ng isang nursery rhyme. Old MacDonald yung sinisipol niya. Habang ginagawa niya yon, Sir Neb, nagtataasan talaga yung mga balahibo ko. Nakakapangilabot. Medyo lumayo ako sa kanya, pero halata ko na lumalapit talaga siya sa akin. Tapos tumingin ako sa refleksyon ng isa pang beses. Nakangiti pa rin siya. Pagbukas ng pinto, Sir Neb, halos patakbo akong lumabas ng elevator. Nakahinga rin ako ng maluwag pagkatapos nun. Binalik ko yung tingin ko para makita yung totoong itsura ng lalaki na hindi galing sa refleksyon ng elevator. Pero Sir Neb, paglingon ko, wala nang tao sa elevator. Imposible yon. Dahil kung lumabas siya kasabay ko, dapat narinig ko man lang yung lakad niya. Pero wala. Nung break time ko ng gabing yon, kinuwento ko sa ilang ka-waves sa training ang nangyari sa elevator. Doon ko nalaman na parang urban legend pala sa company namin yung naka-blue na lalaking yon. Sumasabay raw sa mga bagong agent. Tapos ayun nga, tatakutin ng ngiti niya. Tapos sisipol. Walang nakakaalam kung engkanto ba yon o kaluluwa. Basta simula pa raw nung unang itayo ang company, ay lagi nang nagpapakita yung lalaki.